Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Joy Maligaya mula sa CRC Balayan, Batangas Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa dakila at mapagpala, narito po kami sa umagang ito upang ikay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong umaga at kalakasan ng katawan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan mo po kami sa umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesucristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga pong ito'y matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula po sa Deuteronomy 24 verse 14 to 15 na may pinamagatang na command to pay your worker. Sabi po sa 14, huwag niyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa. Maging siya may kapwa Israelita o dayuhan na nakikipanayam sa inyo. Sa verse 15, bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon sapagkat iyon lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi niyo binigay agad at dumaing siya kay Yahweh, yun ay pananagutan ninyo. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang Deuteronomy 24 verse 14 to 15 ay naglalaman ng mga alituntunin at batas ni Moises hinggil sa makatarungang pagtrato sa mga manggagawa, lalo na ang mga mahihirap at nangangailangan. At ito'y naglalayong itaguyod ang katarungan at kabutihan sa lipunan ng Israel at mga dayuhan na nakikipanayam sa kanila kung paano dapat tratuhin ang mga tao ng may katarungan at kabutihang loob anuman ang kanilang kalagayan. Narito ang ilang alituntunin para ipakita at itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa, lalo na sa mga mahihirap na madalas na umaasa lang sa kanilang arawang kita. Una, katarungan at pagpapahalaga sa karapatan ng manggagawa. Pinakikita ng talatang ito na ang isang tao, anuman ang kailang estado sa buhay, ay may karapatan sa makatarungang pagtrato. Hindi maaaring ipagpaliban ang pagbabayad sa mga manggagawa dahil ito ay isang pagkilos ng pag-aapi at hindi pagkakaroon ng malasakit sa kanila. Ang utos na bayaran sila sa mga takdang araw ay isang paalala na ang bawat isa ay may pangangailangan na dapat pangalagaan. Sabi sa Levitico 19 verse 13, huwag niyong dadayain o pagnanakawan ng iyong kapwa. Huwag niyong pagpapabukas ang pagpapasweldo sa iyong mga manggagawa. At dito ay makikita natin ang kalagahan ng pagiging tapat at patas sa ating mga transaksyon, lalo na sa pagtatrabaho ng iba. Ang hindi pagbabayad ng sahod sa manggagawa isang uri ng pananamantala at hindi makatarungan. At sa konteksto ng buhay Kristiyano, ang talatang ito'y naglalaman ng prinsipyo ng pagmamahal sa kapwa at pagkakaroon ng malasakit sa mga nangangailangan. Pangalawa, makatarungang pagtrato sa mga dayuhan. Ang mga dayuhan tulad ng mga mahihirap ay madalas na walang sapat na proteksyon laban sa malulupit na amo at hindi patas sa paggawa. Kaya inuutusan ng Diyos ang mga Israelita na protektahan ang mga ito upang hindi sila magdusa at mawala ng karapatan. Ang hindi pagbabayad o pang-aabuso sa kanila ay seryosong epekto tulad ng paghingi ng tulong sa Diyos na magdudulot ng paghatol. Mula sa Exodus 22 verse 21 to 23, sinasabi dito na huwag niyong aapihin ang mga dayuhan, alalahanin yung naging dayuhan din kayo sa Ehipto, at huwag din niyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapi niyo sila at dumain sa akin, tiyak na pakikinggan ko sila. Ang pagbabayad ng sahod sa tamang oras, ito ay isang direktang utos upang matyak ang makatarungang pagtrato sa mga manggagawa. Ang pagbabayad ng sahod sa tamang oras ay hindi lamang isang praktikal na hakbang para sa kanilang kabuhayan, kundi isang moral obligations upang maiwasan ang kasalanan at pang-aabuso. Ito rin ay nagpapakita ng malasakit at makatarungang pagtrato ng pantay sa lahat, anuman ang kanyang lahi o katayuan sa buhay, lalo na sa usapin ng sahod at kabuhayan. Pangatlo, ang pagpapakita ng paggalang sa mga manggagawa. Ang manggagawa na kadalasan ay kabilang sa mga hindi pribilehiyong sektor ng lipunan ay may karapatan na protektahan laban sa pagsasamantala. Ang prinsipyo ng hindi pandaraya o hindi pagsasamantala ay dapat lang makatanggap ng tapat at makatarungang bahagi mula sa labor of service in the field of their specialization. Ang parable ni Jesus Christ mula sa manggagawa sa ubasan ay isang magandang halimbawa ng katarungan. Pantay-pantay na pakikitungo sa manggagawa anuman na kailang oras ang pagpasok sa trabaho na binabanggit sa Colossus 4 verse
1. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin niyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Pinaliliwanag na Apostol Pablo sa may-ari ng negosyo amo ang kanilang responsibilidad sa mga manggagawa. Sa makabagong panahon, ang Labor Code ng Pilipinas ay nagbibigay ng mga prinsipyo at batas na nagpuprotekta sa karapatan ng manggagawa. Ayon sa Labor Code ng Pilipinas, ang mga batas na nagsisiguro ng tamang sahod, benepisyo at mga kondisyon sa pagtatrabaho tulad ng minimum wage, holiday pay, overtime pay at leave benefits at marami pang iba. Ang mga employer ay dapat magbigay ng makatarungang kabayaran at mapanatili ang tamang ugnayan sa mga manggagawa at batay sa alituntunin ng Batas Article 97 ng Labor Code of the Philippines at Article 100 Labor Code naman ay nagsasaad ng proteksyon laban sa hindi tamang pagtrato at diskriminasyon sa mga manggagawa. At dito naman sa aking konklusyon ay makikita natin ang ugnayan ng employer at manggagawa sa lumang tipan, bagong tipan at sa kasalukuyan at patuloy na nakabatay sa prinsipyo ng katarungan, paggalang at pantay-pantay na trato. Sa lumang tipan, tinatalakay ang mga batas na nagpuprotekta sa manggagawa, habang sa bagong tipan ay tinuturo ni Jesus ang prinsipyo ng pagpapakumbaba, pagmamalasakit at tapat na trato. Sa kasalukuyan, ang mga prinsipyong ito ay pinalalakas sa makabagong batas sa sistema na nagsisiguro ng bawat manggagawa ay may karapatang protektado. Ngunit higit pa rito ang ating mga puso at pag-uugali bilang mga tao ay may malaking papel sa pagtataguyod ng makatarungang ugnayan sa pagtatrabaho. Ang pagtutulungan ay pagpapakita ng malasakit sa isa't isa sa loob at labas ng trabaho ay tataguyod ng isang makatarungan at masaganang komunidad. Bilang manggagawa, magpursige tayong itaguyod ang ating karapatan at magsikap para sa katarungan. At bilang mga employer, magpakita tayo ng malasakit at paggalang sa ating mga empleyado. Pinapahalagaan ang kinakabutihan at dignidad. Sa huli, ang ugnayan ng employer at manggagawa ay isang kasundauan na nakabatay sa pagmamalasakit, katarungan at respeto. Ito ay isang prinsipyo magdadala ng tagumpay hindi lamang sa negosyo, kundi sa ating buong komunidad. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagsisilbing gabay sa aming buhay. Naway matutunan namin na tratuhin ang bawat isa na may malasakit at katarungan, lalo na ang mga nangangailangan. Hinihiling namin na bigyan niyo kami ng pusong mapagbigay at mapalasakit upang hindi namin apihin, pabayaan ang mga maralita at ang mga nangangailangan sa aming paligid. Naway maging instrumento kami ng iyong pag-ibig at katarungan sa mundong ito. Patawarin mo kami kung kami ay nagkukulang at bigyan mo kami ng lakas na maglingkod sa aming kapwa ng may malasakit at kababaang loob. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa iyong pakikibahagi sa ating programa sa umagang ito. Lagi nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po, kami po isamahan niyo bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito at upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating puong may kapal. Magandang umaga.